Sa mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 Daily Devotion. At ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin is ito po ay patungkol po sa naghihimala pa ba ang Diyos? So, sabi po na sa concept po natin, sabi po di sa cessationism po or cessationist. So, pag sabi po natin ito po yung ibig sabihin is nahinto na po. So, a cessationist is someone who believed that a certain miraculous spiritual gift graced with the apostles died and the scriptures was complete. So, yung sinasabi po dito patungkol po sa concept po natin, ito po yung mga cessationist po na naniniwala po sila na nahinto na daw po yung mga miracles po when the apostolics po or apostoles died po. So, tayo naman po dumako sa ating Bible reading po. Ito may patatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11 po. So, ito po sabi po sa Tagalog. Subalit sa bawat isa ay binigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay binigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan at sa iba ay salita ng kaalaman. Ngayon ay sa ginding Espiritu. Excuse me. Sa iba ay pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding Espiritu at sa iba ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa iba ay paggawa ng mga himala at sa iba ay propesiya, sa iba ang pagkakilala sa mga espiritu, sa iba ay iba't ibang wika. So yun po ating Bible verse po para sa araw na to na matatagpuan po sa 1 Corinthians po, no? So tayo naman po dumako po sa ating katuruan po. Una, cessationism teaches that miracles, prophets, and tongues ceased after the apostolic era. So, sinasabi po dito sa cessationism po natin is limited lang daw po yung mga miracles po or ng mga prophets po or ng mga nung time pa po ng mga apostolic era po, kasi doon po sa mga apostolic era po is nakikita po ng mga apostolic po natin yung vision po or parang na kung ano po yung mangyayari po sa hinaharap. But now po in our modern po or dito po sa ating kasalukuyan po is wala na po mga apostolic. So, yun po lahat po ng miracle po is nawala na po, namatay na po yung mga apostolic po natin. So, sa pangalawang katulad naman po natin, cessationism helps balance extreme practices. So, yung mga cessationism daw po is meron po nakakatulong daw po. Tapos ito po yung halimbawa, ito po yung strict cessationism po. Tapos ito naman po yung hindi po strict. So, pag sinabi po natin strict po, ito po yung panahon po ng ira, nung nawala na po yung mga miracle po natin, pagkamatay po ng mga apostolic. But dito naman po sa hindi strict po, ito po yung nakikita po natin sa ibang simbahan po na parang po sila truthang or parang nakikita po nila yung vision ng mangyayari po sa atin, ng mangyayari po sa ibang tao kapag ginawa po nila ang ulo nila. So, yun po isa po na cessationism po na meron po tayo, which is yun po yung parang isang isang part po ng strict cessationism po, tapos yung isa naman po is hindi. So, yung sabi kanina, yung parang nakikita po ng isang pari or ng isang preacher po yung vision po natin kung ano po yung mangyayari po sa hinaharap. So, nag-help po yung para po mabalance po yung parang paniniwala po ng mga tao po. So, pangatong katulad naman po is cessationism itself can be an extreme belief. So, pag sinabi po natin dito po extreme belief, ito po yung sabi ko po kanina is nakaka-help po siya sa mga tao po kung paano po nila paniniwalaan po. Pero as tayo po kasi as Christian po, doon po tayo naniniwala po sa strict cessationism po. Pero dito po sa extreme belief po natin ay hindi kaya pa rin naman po magkaroon po tayo ng miracle po sa at Panginoon Diyos po, kasi wala naman po wala naman po himala po sa ating Panginoon Diyos. Kapag pwede po nating masabi po na nagme-miracle po ang ating Panginoon Diyos. Halimbawa po pinag-pray po natin yung kapatid po natin na may sakit po na Lord, pagalingin niyo po siya at tanggalin niyo po yung sakit niya. Pwede po mangyari po yun kasi ang ating Panginoon Diyos po is gumagalaw hindi lamang po sa isang area bagkus as a whole po or sa pangkalahatan.
So, yun lamang po para sa araw na 'to. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.